Dito po sa devotion natin na ito na special revelation, natunghayan po natin na meron palang dalawang klase ng revelation. Yung una po yung general revelation, ito po yung kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha. So pag tinignan mo yung creation, ang conclusion mo may creator. Pag you look within, meron tayong konsensya, meron tayong moral law, may moral law, ibig sabihin may nagdidikta sa atin ng tama at mali. Ibig sabihin, merong moral lawgiver. Merong Diyos na nagbigay sa atin ng batas na iyon. Nakasulat sa ating puso, sa ating konsensya, kung ano yung tama at mali. Kasi sinulat yun ng Diyos. Merong moral lawgiver. Now, hindi po sapat yung creation, yung observation. Yung pag-observe lang natin sa creation, hindi po sapat yan para matuklasan natin kung sino ba talaga yung Diyos. Kaya po, yung mga tao na umaasa sa general revelation, umimbento sila ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan at iba't ibang mga relihiyon. Halimbawa po, yung mga taga-Ehipto, ang dami nilang Diyos-Diyosan based on their interpretation of the world. Yung mga Grego, pamilyar na tayo kila Zeus, pamilyar tayo kila Hades, Poseidon, kila Hercules, sino pa ba? Sila Hera, ano pa ito? Diana, si Aphrodite, Apollo, so on and so forth. Kasi yun yung understanding natin ng mundo by just observing the world, nagka-create tayo ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. So hindi po sapat yung general revelation. At yung general revelation, pag doon tayo nag-observe, ibig sabihin nun, tayo yung gagawa ng paraan para makilala natin yung Diyos. Kaya po, hindi sapat yun. Kasi kung tayo ang aabot sa Diyos, iimbento lang tayo ng iba't ibang mga relihiyon. Kaya po ang ginawa ng Diyos, dahil hopeless and helpless tayo, hindi natin talaga siya makikilala, siya yung umabot sa atin. At yun po yung tinatawag nating special revelation. God spoke to us. So ano po yung special revelation? Halimbawa po niyan, si Lord nakipag-usap directly kay Moses. No? Ang special revelation po ay yung direct communication ng Diyos sa mga propeta, lalo na sa Old Testament. Now, yung ultimate revelation ng Diyos, si Jesus Christ po yun. He is the ultimate special revelation of God. Now, ang problema, okay, nakipag-usap ang Diyos sa kanila long time ago. Pero, how about now? Sa atin ngayon? Ganun po kahalaga yung Biblia. Kasi yung Biblia po, yan yung special revelation ng Diyos sa atin. Diyan natin matatagpuan kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo 2,000 years ago, ano yung ginawa ng Diyos sa Old Testament at sa New Testament. So, yung special revelation natin ngayon, yung kanyang salita. So, yung special revelation ng Diyos, masasabi natin na yung pinaka-importanting revelation ng Diyos ay yung living word. Ano yung living word? Buhay na salita. Sino po yon? Si Jesus Christ. Matatagpuan po natin yan sa John chapter 1, verse 1 to 3. Pagkatapos sabihin ni John yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating dun sa verse 14, sabi ron, and the Word became flesh. Yung salita naging tao, yung Word of God naging tao. At yun po ay si Jesus Christ. So si Jesus Christ po yung living Word. Now, yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, yung mission niya, yung plano ng Diyos na pagliligtas, lahat po yun ay nakasulat sa Biblia. Kaya yung Biblia naman po ay written word of God. So, napakalaga po na binabasa talaga natin yung banal na kasulatan kasi yan po ang kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Diyan po nakasaad yung kapahayagan ng Diyos patungkol kay Jesucristo. Na ayon dun sa verse nating pinag-aaralan sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3, He is the exact representation of God. Kung ano ang Diyos Ama, ay ganun rin ang anak. Kapag nakakilala ka sa anak, nakakilala ka na rin sa Ama. So, dito sa pag-aaral natin na ito, mga kapatid, nag-conclude tayo sa treasure. Si Jesus Christ, siya yung special revelation of God, the ultimate niregalo sa atin. Tanong, siya ba ang treasure natin? Siya ba yung pinakamamahal natin? Siya ba yung pinakaiingatan natin sa ating puso? And I hope this time magkaroon po tayo ng personal observation, yung introspection. No? Imbestigahan natin yung sarili natin. Lord, do I love you? Jesus Christ, ikaw ba yung pinakamahalaga sa akin? Are you my greatest treasure? So maganda po na pag-isipan nating mabuti yan.
At throughout the day, i-meditate po natin yung katotohanan na Jesus Christ is the ultimate revelation of God, the ultimate special revelation of God, and He must be our greatest treasure. Remember mga kapatid, we are living in this world, we are living in God's world, and God's world revolves around Jesus Christ. Yung mundo po ay hindi patungkol sa atin. It's not about us, it's not about you. Lahat po ng ito, the whole creation is all about the Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayong muli bukas, alas 5 ng umaga, dito sa ating Daily Devotions.